Ibinato ng aking asawa ang mga papeles ng diborsyo sa burol ng aking ina. Nang gabing iyon, habang sariwa pa ang amoy ng insenso, sinabi niya, "Pasensya na sa burol ng nanay mo, pero kailangan nating ipagpatuloy ang buhay. Pirmahan mo na ang diborsyo." Sumunod, nakahalukip-kip ang aking biyanan at sinabing, "Kung nalugi na ang kumpanya ng nanay mo, pirmahan mo na lang ng tahimik at umalis ka sa pamilya namin. At huwag mo nang isiping kakapit ka pa sa amin." Kinuha ko ang mga nagkalat na papeles sa sahig at pinirmahan. Hindi ako umiyak, hindi ako lumaban. Dahil iyon ang huling gabi ng aking ina. Ngunit wala silang alam. Ang babaeng pumirma sa diborsyong iyon ay ang tunay na may-ari ng gusaling pinag-aagawan ng aking asawa, at ang araw na iyon ay ang pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Ngayon, bubuksan ko ang pinto ng impyerno para sa inyo. Nagsimula ang ulan ng 3 araw na noon. Ang tubig ulan ay patuloy na bumubuhos, kumakatok sa mga bubong ng punerarya, at pagpasok sa loob ng gusali, naghahalo ang usok ng insenso at halumigmig na hangin na parang pumipigil sa paghinga. Sa isang sulok ng pasilyo, narinig ang hikbi ng isang hindi kilalang dumalo, ngunit ang silid ng burol ay halos walang tao. Habang papalapit ang hating gabi, lalong kumunti ang mga dumalo, at ang amoy ng chrysanthemum ay naghahalo sa usok ng insenso, bumababa ng mabigat sa hangin. Si Gwendolyn Gwen Zamora ay nag-iisa na nakaupo sa harap ng larawan ng namatay. 34 years old, ang kanyang mga balikat na nakasuot ng itim ay nanlumo na sa kakaiyak, at ang kanyang mga mata ay namamagana sa magdamag na halos hindi na niya maidilat. Sa litrato, ang kanyang ina, si Sharon Cuneta, ay nakangiti ng masigla. Noon, tuwing nakikita niya ang ngiting iyon, nagiging mainit ang kanyang puso, ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay parang sumusugat sa kanyang dibdib. Pinagsalikop ni Gwen ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod at tiningnan lamang ang mukha ng kanyang ina. Gusto niyang magsalita, ngunit walang salita na lumabas. Ang kanyang kalungkutan ay napakalaki na parang natuyo na rin ang kanyang luha. Kinabukasan pa ang libing. Ito ang huling gabi ng kanyang ina sa mundong ito. Nais ni Gwen na manatili ng tahimik sa tabi ng kanyang ina sa gabing ito. Umaasa siyang walang mangyayari, ngunit hindi pinakinggan ng mundo ang kanyang hiling. Bumukas ang pinto ng silid ng burol nang may tunog na pagpiyok. Nang makita niya ang taong pumasok, nanlamig ang isang bahagi ng puso ni Gwen. Ito ay si Madam Rosemary Rosie Gill, ang kanyang biyanan. Si Rosie ay nakasuot ng mamahaling light pink jacket at perlas na kuwintas, isang kasuotan na mahirap paniwalaan na angkop sa isang punerarya. Pagpasok pa lamang niya sa silid, iwinagayway niya ang usok ng insenso gamit ang kanyang kamay at sumimangot, "Iw, malas." Malakas na tunog ng pagduduwal ang umalingaw-ngaw sa silid. Dahan-dahan na lumingon si Gwen, ngunit hindi nagsalita. Tulad ng buong araw na iyon, tinitiis niya lang. Wala siyang lakas para lumaban. Dahil iyon ang huling gabi para sa kanyang ina, nakasandal si Daniel DJ Padilla, ang kanyang asawa, sa isang sulok ng silid ng burol, sa likod ng mga bulaklak, at kausap sa telepono. Sa una, inakala ni Gwen na tungkol ito sa pakikiramay. Tulad ng paggabay sa mga dumalo, o pag-verify ng sasakyan sa sementeryo kinabukasan. Sa loob ng 3 araw ng burol, iyon lamang ang mga bagay na mabilis na ginawa ni DJ. Ngunit mahina, napakamahina, ang boses ni DJ. "Gusto rin kitang makita. Hintay ka lang sandali, matatapos na to kapag naibigay ko na ang papeles ng diborsyo." Nanlamig si Gwen nang marinig niya ang mga salitang iyon, parang nahuli ng isang beat ang kanyang puso. Nag-alinlangan siya kung mali ang kanyang narinig, ngunit muling narinig ang mahinang tawa ni DJ sa telepono. Inalis ni Gwen ang tingin at tumingin sa harapan. Ang litrato ng kanyang ina ay nakangiti pa rin. 5 taon na. Sa loob ng 5 taong iyon, wala ni isa mang pagkakataon na narinig niya ang boses na ganoon. Ngayon, nakangiti ang kanyang asawa sa iba, gamit ang boses na ganoon. Maya-maya, natapos ang tawag ni DJ at lumapit siya kay Gwen. Nang abutin niya ang balikat ni Gwen, may naamoy siya. Isang matapang at hindi pamilyar na amoy. Amoy ng pabango ng rosas, hindi pa kailanman ginamit ni Gwen ang ganoong uri. Automatikong napunta ang tingin niya sa kuwelyo ng damit ni DJ, may pulang mantsa sa puting polo, lipstick, at napakapulang kulay. May bumagsak sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Mahigpit na kinagat ni Gwen ang kanyang labi, burol ng kanyang ina. Sa gabing ito, hindi niya dapat gawin ito. Ngunit hindi naghintay si DJ. Kinuha niya ang braso ni Gwen at hinila patungo sa emergency exit. Sinubukan ni Gwen na lumaban, ngunit mahigpit ang hawak ni DJ. Nang magsara ang pinto ng emergency exit ng may pagpiyok, lalong narinig ang tunog ng ulan, isang makitid na hagdanan na may isang kumikislap na fluorescent light. Kinuha ni DJ ang isang sobre mula sa kanyang bulsa at, nang walang salita, ay inihagis ito sa sementadong sahig. Nagkalat ang mga papeles sa sahig. Pagkatapos,
Pumasok si Rosie mula sa emergency exit, nakahalukip-kip. Parang alam na niya ang lahat, parang matagal na niyang inihanda ang sandaling ito. Sinisira mo ba ang pamilya namin? Kung nalugi na ang kumpanya ng nanay mo, pirmahan mo na lang ng tahimik at umalis ka. Puno ng luha ang mata ni Gwen. Napaos siya. Ngayon ang libing ng nanay ko. Pakiusap, huwag niyo munang gawin ito. Nanginginig ang kanyang boses. Ayaw niyang umiyak, ngunit nanginginig ang kanyang labi ng kusa. Hindi man lang kumurap si DJ nang makita ang hitsura niya. Sa halip, lumapit siya ng isang hakbang at marahas na itinulak ang balikat ni Gwen, at sinabing may mahinang boses, kung ayaw mong mapunta sa impyerno sa pamamagitan ng co-guarantee, pirmahan mo na ngayon. Tiningnan ni Gwen ang mga papeles na nakakalat sa sahig, papeles ng diborsyo, nanginginig ang kanyang kamay, parang walang laman ang kanyang isip. Naisip niyang lumaban, ngunit napalitan iyon ng pakiramdam na pagod na siya. Ayaw niyang sumigaw sa mga taong ito sa gabing pumanaw ang kanyang ina. Ayaw niyang sirain ang huling gabi ng kanyang ina ng ganito, 5 taon na. 5 taon na niyang inihahanda ang pagkain tuwing umaga, pinakikinggan ang kanyang biyenan, at tinitiis ang kawalang interes ng kanyang asawa. Ang 5 taong iyon ay nauwi lamang sa isang piraso ng papel na ito. At ngayon, isang bagay lamang ang gusto ni Gwen, ang makabalik ng mabilis sa tabi ng kanyang ina. Ang hindi na makita pa ang mga mukhang ito. Yumuko si Gwen at dinampot ang mga papeles. Isang patak ng luha ang tumulo sa kanyang kamay na may hawak na ballpen. Isinulat niya ang kanyang pangalan sa espasyo para sa pirma, Gwendolyn Zamora. Habang isinusulat ang dalawang salita, inalala ni Gwen ang mukha ng kanyang ina. Ang mukha na nakangiti sa litrato. Kinuha ni DJ ang mga papeles na parang inaagaw. Si Rosie ay nagkomento ng tama yan at bumaba muna sa hagdanan. Lumayo ang mga yabag ng dalawang tao, at pagkaraan ng ilang sandali, narinig ang malalim na tunog ng makina ng isang marangyang sedan mula sa labas ng punerarya. Tunog ito ng maligayang paglayo. Ang tunog na iyon ay agad na nilamon ng ulan. Matagal na nakatayo si Gwen sa lugar na iyon. Umaagos ang mga patak ng ulan sa salamin ng bintana ng emergency exit. Ang tunog lamang ng kumikislap na fluorescent light ang pumuno sa makitid na hagdanan. Maya-maya, niyakap ni Gwen ang notebook ng kanyang ina na hawak sa kanyang kamay. Ang notebook na inilagay niya sa kanyang bulsa bago pa man pumasok sa silid ng burol. Ang notebook na laging dala ng kanyang ina habang nabubuhay, na may lumang takip at mga sulok na sira. May mga patak ng ulan sa labas ng notebook. Dahan-dahan na pinunasan ni Gwen gamit ang kanyang likod ng kamay. Ina, ano na ang gagawin ko ngayon? Bulong niya nang walang tunog. Walang sagot na dumating. Ngunit kusang humigpit ang hawak niya sa notebook. Lumipat ang tingin niya sa pasukan ng punerarya. Sa malayo, ang pulang ilaw ng tail lamp ng sedan na papalabas sa eskinita ay kumikislap sa ulan. Matagal na tinitigan ni Gwen ang ilaw na iyon. Sa isang sandali, tumigil ang kanyang pag-iyak. Sa halip, sa kaibuturan ng kanyang mga mata, isang bagay na malamig at matigas ang dahan-dahang nagsimulang mabuo. Paglabas ni Gwen sa punerarya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala na siyang bahay na uuwian. Ang apartment na tinirhan niya sa loob ng 5 taon ay pag-aari na ng kanyang asawa, at ang bahay ng kanyang ina ay naging walang laman. Naglakad lang si Gwen. Naglakad siya sa ulan nang hindi namamalayan na nabasa na ang kanyang damit ng burol. Ilang lakad kaya ang nagawa niya? Bumagsak siya sa bench ng hintuan ng bus. Kumikislap ang ilaw ng poste sa ulan. Inilagay ni Gwen ang kanyang basa na buhok gamit ang kanyang kamay, at kinuha ang notebook ng kanyang ina na mahigpit na niyakap sa kanyang dibdib. Ang takip ng notebook ay luma na at may mga lamat sa iba't ibang bahagi. Dahan-dahan na hinaplos ni Gwen ang ibabaw nito gamit ang kanyang daliri, at binuksan ang unang pahina. Sulat kamay ng kanyang ina. Malinis at malakas na sulat. Gwen, ang kalungkutan ay hindi nagtatagal. Sa likod mo, nandoon ako. Muling tumulo ang luha. Mahigpit na kinagat ni Gwen ang kanyang labi at binuksan ang susunod na pahina. May mga nakasulat na memo sa iba't ibang bahagi ng notebook. Ang ilan ay mga numero na may kaugnayan sa negosyo, at ang ilan ay mga maiikling pangungusap. Sa gitna, huminto ang kamay ni Gwen. Nagbago ang tingin ni DJ. Gwen, huwag mong hayaang ikaw ay mapasa kanya. Nanlamig ang kanyang dibdib. Alam pala ng kanyang ina. Alam niya na nagbago ang tingin ng kanyang manugang, at pinanood lamang ito ng walang salita. Ngunit wala siyang sinabi sa kanyang anak. Ayaw niyang mag-alala ito. Binuksan ni Gwen ang notebook hanggang sa huling pahina. Sa huling pahina, may isang numero ng telepono at pangalan na nakasulat ng malaki gamit ang ballpen, Christian Bautista. Sa ilalim nito, may isa pang linya. Kontakin mo ang numerong ito. Siya ang taong makakaprotekta sa iyo. Paulit-ulit na binasa ni Gwen ang pangungusap na iyon. Kailan kaya inihanda ito ng kanyang ina?
Simula nang maramdaman niya na nagbabago ang tingin ng kanyang manugang, o matagal na bago pa iyon. Nanginginig ang kamay niya nang kinuha ang kanyang cellphone. Dahan-dahan na diniyal ni Gwen ang numero na nakasulat sa notebook. Isang ring, dalawang ring, tatlong ring. At narinig ang mababa at malalim na boses ng isang lalaki. Hello, kayo po ba si Miss Gwendolyn Zamora? Pinigilan ni Gwen ang kanyang hininga. Alam na ng kausap. Matagal na po akong naghihintay. Marami akong narinig kay Chairperson Sharon. Kalmado ang boses. Kahit na unang beses silang nag-uusap sa telepono, kalmado siya na parang matagal na siyang naghihintay. Dahan-dahan na binuksan ni Gwen ang kanyang bibig. Sino ka? Ako po si Christian Bautista. Nasaan po kayo ngayon? Pupuntahan ko po kayo kaagad. Huwag na. Ang boses ni Gwen ay matalim. Hindi siya kikilos sa pamamagitan lamang ng boses ng isang hindi kilalang lalaki. Nang gabing iyon, sinabi ni Christian, may sinabi sa akin si Chairperson na dalawang bagay ang hindi mo gusto noong bata ka. Ang pamimilit at pagsisinungaling. Kaya hindi ko po kayo pipilitin. Ngunit, nakasuot po ba kayo ng damit ng burol at nababasa sa ulan? Sinabi po ni Chairperson na huwag ko po kayong iiwanan ng mag-isa sa ganoong sitwasyon. Sandaling nanigas ang kamay ni Gwen. Nabasa na ang kanyang damit ng burol at dumidikit na sa kanyang katawan. Isang hindi kilalang tao ang tumpak na naglarawan ng kanyang sitwasyon. Ibig sabihin, marami talagang sinabi ang kanyang ina sa taong ito. 5 minuto pagkatapos. Sa ulan, isang itim na sedan ang dahan-dahang huminto sa harap ng hintuan. Bumukas ang likod na pinto at bumaba ang isang lalaki na may hawak na payong. Nakasuot ng maayos na suit at may maayos na tindig. Yumuko ang lalaki sa harap ni Gwen at nagpakilala, Christian Bautista. Ibinilin po sa akin ni Chairperson. Hindi gumalaw si Gwen sa lugar na iyon. Hindi nagmadali si Christian. Ibinigay lamang niya ang payong ng bahagya sa direksyon ni Gwen upang harangin ang ulan. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan na tumayo si Gwen. Kahit na sumakay na sa kotse, hindi pa rin nawala ang kanyang pag-iingat. Nagsimulang umandar ang kotse, at inihagis ni Gwen ang kanyang tingin sa labas ng bintana, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa ulan. Pagkatapos, sa malayo, isang gusali ang nakatayo sa gitna ng lungsod. Isang gusali na may salamin na harapan na kumikinang kahit sa ulan. Mula sa leather pocket sa likod ng takip, lumabas ang isang nakatuping dokumento. Nanginginig ang kamay niya nang binuksan niya ito. Trust certificate ng lahat ng shares ng Padilla Holdings. Ang pangalan na nakasulat sa beneficiary section, Gwendolyn Zamora. Nang makita niya ang address at lote number sa ibaba ng certificate, napigilan niya ang kanyang hininga. Ito ang address ng gusaling nakita niya kanina sa labas ng bintana. At sa tabi nito, ang valuation amount, 600 billion pesos. 3 beses na binasa ni Gwen ang numerong iyon. Kahit 4 na beses niyang basahin, hindi nagbago ang numero. Hindi pa kailanman sinabi ng kanyang ina ang tungkol dito. Akala niya, isang ordinaryong negosyante lamang siya na nagpapatakbo ng isang tradisyonal na pabrika ng pagkain. Ngayon, ang katotohanan na inihanda ng kanyang ina ang lahat ng ito para sa kanya ay mas malaki pa sa lahat. Ang lugar kung saan huminto ang kotse ay isang tahimik na residential area na malayo sa sentro ng lungsod, isang single-story na gusali na may matataas na pader at walang ilaw na lumalabas sa mga bintana. Nauna nang bumaba si Christian at binuksan ang pinto, ngunit hindi bumaba si Gwen sa kotse. Saan ito? Ito po ang inihanda ni Chairperson. Ligtas po ito. Paano ko po malalaman kung ligtas ito? Hindi sapat na sumakay ako sa kotse ng isang hindi kilalang lalaki. Ngayon ay pinapapasok mo pa ako sa isang hindi pamilyar na gusali. Sa halip na sumagot, sandaling tiningnan ni Christian si Gwen. Pagkatapos ay tahimik siyang nagsalita. May ikinuwento po sa akin si Chairperson tungkol sa inyo noong bata pa kayo. Noong high school, kumanta kayo sa isang school program, ngunit sa sobrang kaba, nakalimutan niyo ang lyrics. Kaya ang ginawa niyo, naghaming lang kayo mula umpisa hanggang dulo. Sinabi po ni Chairperson na sobra siyang natawa noong araw na iyon. At patuloy siyang natawa pag uwi niya. Pinigilan ni Gwen ang kanyang hininga. Ang kuwentong iyon ay ikinuwento lamang niya sa kanyang ina. Matagal na noong magkasama silang naghuhugas ng pinggan sa kusina, at doon niya ikinuwento iyon. Walang ibang nakakaalam maliban sa kanilang dalawa. Dahan-dahan na bumaba si Gwen sa kotse. Malinis at tahimik ang loob ng gusali. Nagtimpla si Christian ng tsaa sa kusina, at umupo si Gwen sa dulo ng sofa, nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod, at tinanggap ang tasa ng tsaa. Mainit na init ang pakiramdam sa kanyang palad. Hindi pa nawawala ang kanyang pag-iingat, ngunit uminom pa rin siya ng tsaa. Umupo si Christian sa tapat at dahan-dahang nagsimula. Noong ako po ay 22 years old, nagkasakit po ang aking ina. Wala po akong pambayad sa operasyon. Nakatira ako sa isang dormitoryo,
at nagtatrabaho ng 3 trabaho habang nag-aaral. Hindi ko po alam kung paano, ngunit pinuntahan ako ni Chairperson Sharon Cuneta. Tiningnan ni Gwen ang tasa ng tsaa. Hindi po ako tinanong ni Chairperson ng kahit ano. Binayaran lang po niya ang bayarin sa ospital. Nang malaman ko po sa huli, matagal na po palang kaibigan ni Chairperson ang head nurse ng ospital ng aking ina. Siya po ang nagsabi ng sitwasyon ko, at si Chairperson po ay nagbigay ng tulong sa isang binata na hindi pa niya nakikita. Pagkatapos po noon, nilibre niya ako ng pagkain, at kinakausap ako paminsan-minsan. Ginawa niya po iyon kahit hindi niya ako sariling anak. Hindi nanginginig ang boses ni Christian, ngunit bahagyang bumagal ang kanyang pagsasalita. Iyon po ang simula. Ang aking tuition sa abroad, at ang pangalawang operasyon ng aking ina, lahat po ay ibinigay ni Chairperson. Si Chairperson Sharon Cuneta po ang aking tagapagligtas at mentor. At ilang taon na ang nakalipas, tinawag po ako ni Chairperson at sinabi niya sa akin, ipinagkakatiwala niya sa akin ang kanyang anak. Nagtaas ng tingin si Gwen, hindi umiwas ng tingin si Christian. Alam na po ni Chairperson ang tunay na ugali ng inyong asawa, kaya po siya naghanda. Ang utang na loob ko po kay Chairperson Sharon Cuneta, ngayon po ay babayaran ko sa inyo, Miss Gwen. Sandaling hindi nagsalita si Gwen, dahan-dahan niyang naramdaman kung gaano pinagkakatiwalaan ng kanyang ina ang taong ito, ngunit mahirap pa ring buksan ng buo ang kanyang puso. Napakaraming nangyari sa isang araw. Isang araw na nawalan siya ng ina, pumirma sa papeles ng diborsyo, at sumakay sa kotse ng isang hindi kilalang lalaki. Hindi niya pa rin masabi kung maari niyang lubos na pagkatiwalaan ang taong ito, ngunit mahirap tanggihan ang katotohanan na siya ang pinili ng kanyang ina. Alam ko po na tutulungan niyo ako. Ngunit kailangan ko po munang malaman kung ano ang dapat kong gawin. Tumango si Christian at kinuha ang kanyang laptop. Kung gayon, mayroon po akong ipapakita sa inyo. Binuksan ang isang file sa screen at nagsimulang magpaliwanag si Christian ng mahinahon. Ito ay data ng Silvertown Development Project na isinusulong ng dating asawa ni Gwen, si Daniel. Ang core site ng proyekto ay ang Padilla Tower area. Ikinakalat po ni Daniel na nakumpirma na ang pagbili ng gusali habang nangangalap ng investors para sa proyekto, nang hindi niya pa nalalaman na kayo ang may-ari ng gusali. Mahigpit na kinagat ni Gwen ang kanyang labi, lumipat sa susunod na screen. Mga larawan ng magkasamang naglalakad, nakangiting magkasama sa harap ng isang coffee shop, isang babae na nakahalukip-kip sa isang lalaki. Ang lalaki ay si Daniel. Dahan-dahan na tiningnan ni Gwen ang bawat mukha. Kakaiba ang tibok ng kanyang puso, ngunit mas malapit ito sa pakiramdam ng kumpirmasyon kaysa sa pagkabigla. Parang ang hinala niya ay pinatunayan ng mga litrato. Kilala niyo po ba ang babaeng ito? Ito po si Julia Barreto, anak ng CEO ng Barreto Living, at ang kabit ni Daniel Padilla. Hindi nagsalita si Gwen. At may isa pa po. Binuksan ni Christian ang susunod na dokumento. Ang furniture store ng babaeng ito ay ang pangunahing tenant sa ground floor ng inyong gusali. Ang pangunahing lokasyon sa redevelopment area na may pangunahing tenant. May mga bakas na kumilos na si Daniel ng maaga upang ibigay ang pinakamagandang commercial space kay Julia pagkatapos ng redevelopment. Sa sandaling iyon, may naamoy si Gwen. Ang amoy na naamoy niya sa damit ni Daniel sa burol, ang matapang at matamis na pabango ng rosas. Naramdaman ni Gwen na nanginginig ang kanyang kamay. Gumagamit po ba ng pabango ng rosas ang babaeng iyon? Sandaling tiningnan ni Christian si Gwen at dahan-dahang tumango, nanigas ang kanyang buong katawan. Sa burol, sa gabi bago ang libing ng kanyang ina, ang amoy na iyon ay nasa damit ng kanyang asawa. Ibig sabihin, nakipagkita ang babaeng iyon kay Daniel noong araw na iyon, sa mismong gabi na pumanaw ang kanyang ina. Ipinikit at idinilat ni Gwen ang kanyang mga mata. Nakita ko pa ang babaeng iyon na nakangiti sa gusali ng aking ina. Mahina ang kanyang boses. Dahan-dahan na humigpit ang hawak ni Gwen sa tasa ng tsaa. Bahagyang nanginginig ang tasa, at naramdaman niya ang pagtaas ng galit. Hindi ito mainit. Malamig at matigas na galit. Binusog ko ang babaeng iyon gamit ang aking pera. Dahan-dahan na inilagay ni Christian ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Gwen. Ngayon, may karapatan po kayong paalisin sila sa gusaling iyon. Dahan-dahan na nagtaas ng tingin si Gwen. Walang luha, parang wala nang natirang luha na maitulo. Ina, hindi na ako iiyak. Gagawin kong impyerno ang lahat ng tinamasa nila sa gusali ng ina. Ibinaba ni Gwen ang tasa ng tsaa at tiningnan ng diretso si Christian. Una sa lahat, gusto kong unahin ang furniture store na iyon. Hindi nangyari ang pagbabago sa isang gabi. Ang mga damit na inihanda ni Christian ay nakasabit ng maayos sa hanger. Maayos na ginupit na jacket, eleganteng pantalon, at sapatos na may takong. Matagal na tiningnan ni Gwen ang mga iyon at maingat na kinuha ang isang jacket. Nang tumayo siya sa harap ng salamin, isang hindi pamilyar na tao ang nakatayo.
Sa labas, mukha siyang sopistikado. Ngunit sa kanyang mga mata, nandoon pa rin ang tao na yumuyuko sa loob ng 5 taon. Ang balikat na nakasuot ng jacket ay medyo nakababa ng kakaiba, at ang kanyang ekspresyon ay hindi pamilyar, parang nakasuot ng hindi bagay na damit. Tiningnan ni Gwen ang kanyang mga mata at dahan-dahang ibinaba ang kanyang tingin. Naisip niyang, upang maging isang taong babagay sa damit na ito, kailangan niyang baguhin muna ang nasa loob. Simula noon, nagsimula ang pagtuturo ni Christian. Diretsuhin ang likod. Kapag pumasok sa conference room, kailangan mauna ang ulo. Nagtaas ng tingin si Gwen. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakababa na ulit. Isang ugali na nakasanayan sa loob ng 5 taon. Sa harap ng kanyang biyenan, sa harap ng kanyang asawa, laging nakayuko ang kanyang tindig, na halos hindi niya alam na ginagawa niya iyon. Pasensya na, ganoon pa rin ako. Ayos lang po, dahan-dahan lang po kayo. Hindi nagmamadali si Christian. Kahit na inulit niya ang parehong kilos ng 20 beses, hindi nagbago ang tono ng kanyang boses. Iyon ang nagtulak kay Gwen na mas magsikap. Mahirap din ang pagtuturo ng pananalita. Hindi niya alam na ganito kahirap ang direktang tumingin sa mata ng kausap at magsalita ng mababa at malinaw. Sa unang ilang beses, tumaas ang kanyang boses sa dulo ng pangungusap o nag-alinlangan ng walang dahilan sa gitna, at napagtanto niya sa unang pagkakataon na kahit tama ang nilalaman, kung walang tiwala sa sarili, maririnig ito ng kausap. Gusto mo bang subukang muli? Huminga ng malalim si Gwen at muling nagsalita, at muling nagsalita. Dahan-dahan na nagsimulang magbago ang kanyang katawan, at ang pagtaas ng kanyang ulo ay unti-unting naging natural. Bumababa rin ang bilang ng beses na nanginginig ang kanyang tingin kapag nagsasalita. Ngunit hindi pa rin nawawala ng lubusan ang takot sa kanyang puso. Kaya ko ba talagang talunin ang mga taong ito? Ang kaisipang iyon ay laging dumarating bago matulog. Sa gabi ng 3 araw, binuksan ni Gwen ang notebook ng kanyang ina sa kabila ng pagod. May mga memo na isinulat ng kanyang ina sa simula ng kanyang negosyo. Noong unang buksan niya ang pabrika, nang kanselahin ng isang supplier ang kontrata, nang muntik na siyang hindi makapagbayad ng sahod ng mga empleyado. Sa mga sandaling iyon, maikling isinulat ng kanyang ina sa notebook, kung manginig ka, talo ka. Kung natatakot ka, kumilos ka ng mas malaki. Hinawakan ni Gwen ang pangungusap na iyon gamit ang kanyang daliri. Naisip niya na mayroon din palang ganitong takot ang kanyang ina. At ang kanyang ina ang taong nagtagumpay sa takot na iyon. Ipinikit ni Gwen ang notebook at ipinikit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay dahan-dahang idinilat. Kung kaya ng kanyang ina, kaya rin niya. Kinabukasan, umaga, tumayo si Gwen sa harap ng salamin. Nagbago siya, nauna nang nakataas ang kanyang ulo at hindi nanginginig ang kanyang tingin. Hindi ito perpekto, ngunit hindi na siya ang dating siya. Dahan-dahan na tumango si Gwen sa kanyang sarili sa salamin. Parang nandoon ang kanyang ina sa mga matang iyon. Nagdala si Christian ng isang dokumento. Ito ay isang report na nag-analyze ng cash flow ng construction company ni Daniel. Dito po, makikita nyo na may bahagi ng pondo na nakalap mula sa mga investors para sa Silvertown project na nailipat sa personal na account na walang kaugnayan sa operasyon ng korporasyon. Kung titingnan ang halaga at petsa, mahirap itong ituring na simpleng pagkakamali. Ito ay indikasyon ng embezzlement. Tiningnan ni Gwen ang dokumento at tumango. Maaari nating gamitin ito sa huli. Opo, kapag dumating ang tamang panahon, maaari po nating ibigay ito sa piskalya. Sa ngayon, itatago po muna natin. Ibinaba ni Gwen ang dokumento at kinuha ang organizational chart ng Silvertown project ni Daniel. Ang pagbili ng gusali, permit, at pagbebenta, lahat ng iyon ay nagsisimula sa Padilla Tower. Hindi ko po kailanman ibibigay ang aming gusali na siyang pangunahing site ng proyekto. Ang boses ni Gwen ay mababa at matigas. Hindi na tumaas ang dulo ng pangungusap. Ang susunod na dokumento na tiningnan ay ang Notice of Termination ng Lease Agreement. Ang tatanggap ay ang Julia Barreto Furniture Store. 3 buwang atraso sa renta at hindi autorisadong pagbabago ng pasilidad. Sapat na ang dahilan. Inilagay ni Gwen ang ballpen sa dokumento. Hindi nanginginig ang kanyang kamay habang pumipirma. Isinara ang sobre at kinuha ng courier ang package at lumabas ng pinto. Huminga ng malalim si Gwen habang tinitingnan ang papalabas na figura. Wala nang atrasan at ayaw na niyang bumalik. Binuksan niya ang monitor ng secretary's office. Nakastack doon ang mga email mula kay Daniel. Sa una, magalang, pagkatapos ay nagmamakaawa, at ang huling mga email ay nagsimulang maging medyo nagmamadali. Representative, pakiusap, magkita tayo kahit isang beses lang. May mahalaga akong business proposal. Binasa ni Gwen at nilaktawan. Hindi siya sumagot. Ang pagpapanatili ng paghihintay ay bahagi ng estratehiya. Habang lumalaki ang pag-aalala, lalong nagkakamali ang kausap. Tumayo si Christian sa tabi ni Gwen sa bintana.
Ang inyong laban ay halos nanalo na. Lumingon si Gwen at tiningnan si Christian. Hindi pa nga nagsisimula. Nasa laro na kayo. At kayo ang gumawa ng laro, Miss Gwen. Tiningnan ni Gwen ang labas ng bintana. Nagkalat ang ilaw ng lungsod sa gabi, at sa ilalim ng mga ilaw na parang hiyas, nandoon si Daniel at si Julia. Wala pa silang alam. Daniel, sisirain ko muna ang iyong pinakapinagkakatiwalaang business partner. At bukas ng umaga ang simulan niyan. Dahan-dahan na inilagay ni Gwen ang kanyang kamay sa salamin ng bintana, hindi na nanginginig ang kanyang kamay. Ang eviction notice ay ibinigay ng 10:00 ng umaga. Nang pumasok ang 2 miyembro ng Padilla Holdings legal team sa furniture store ng dating kabit ng kanyang asawa, ni Julia Barreto, nanlamig ang atmosphere sa loob ng tindahan. Magalang ngunit matatag ang mga empleyado. Inilagay nila ang notice of termination ng lease agreement sa mesa at ipinaliwanag ng detalyado ang deadline at dahilan ng eviction. 3 buwang atraso sa renta at hindi autorisadong pagbabago ng pasilidad, mga legal na dahilan. Agad na nanigas ang mukha ni Julia. Alam mo ba kung sino ako? Palabasin mo ang may-ari ng gusaling ito ngayon. Isa-isang yumuko ang mga empleyado ng tindahan at umalis sa kanilang puwesto. Hindi natinag ang legal team. Kalmado nilang sinabi, ang lahat ng proseso ay isasagawa sa pamamagitan ng nakasulat na dokumento at lumabas sila ng tindahan. Sinaktan ni Julia ang mesa gamit ang kanyang palad at kinuha ang kanyang telepono. Hindi pa lumipas ang 20 minuto, dumating si Daniel. At simula noon, nagsimula siyang tumawag sa secretary's office ng may-ari ng gusali. 1 beses, 2 beses, 3 beses, walang sumagot. Nagpadala rin siya ng text message. Sir, may mahalaga po akong business proposal tungkol sa site ng gusaling ito. Pakiusap, kontakin po ako kahit 1 beses lang. Walang sagot. Umupo si Daniel sa sofa ng lobby at sinapo ang kanyang ulo gamit ang 2 kamay. Tahimik na pinanood ni Gwen ang eksena sa monitor. Ito ay isang external office na inihanda ni Christian. Ang mga screen ng security cameras na naka-install sa iba't ibang bahagi ng gusali ay nakakalat sa monitor. Tahimik na pinanood ni Gwen si Daniel na tumatawag sa lobby at si Julia na sumisigaw sa kanyang mga empleyado sa loob ng tindahan. Ang 2 tao sa screen ay hindi nakikita ang kanilang kinabukasan. Nang hindi nila nalalaman kung sino ang may-ari ng gusali, wala silang alam na ang lahat ng ito ay gumagalaw sa ilalim ng kamay ni Gwen. Nagsisimula pa lang, huwag ka nang mapagod ng ganyan, bulong ni Gwen ng mahina. Nang gabing iyon, nakangiti pa rin si Daniel sa hapunan kasama ang mga investors. Sinabi niya na maayos ang pagbili ng gusali at malapit na ang contract signing. Pinawisan siya sa likod, ngunit walang nakapansin doon. Ganoon si Daniel. Isang taong nakangiti sa labas ngunit gumuho sa loob. Hindi tumigil si Gwen sa paghadlang sa negosyo. Nag-file siya ng anonymous complaint sa construction company ni Daniel tungkol sa hindi angkop na pagtatayo ng Silvertown Project. Nagsimula ang administrative review at naapektuhan ang schedule ng permit. Nagsimulang mag-ingay ang mga investors. Buong magdamag na sinubukan ni Daniel na malaman ang pagkakakilanlan ng Padilla Holdings, ngunit ang land registry, corporate disclosure information, at ang pangalan ng aktwal na representative ay mahigpit na nakatago. Para itong isang gusali na pag-aari ng isang tao na hindi umiiral. Noong panahong iyon, si Rosie, ang ina ni Daniel, ay nagpakita ng kasakiman sa ibang lugar. Kulang siya ng pera upang mapanatili ang bahay na iniwan ng kanyang manugang, at ang negosyo ng kanyang anak ay nanginginig. Nagpasya si Rosie na ibenta ang pabrika ng pamilya ni Gwen. Sa loob ng ilang dekada, pinagsikapan ng ina ni Gwen ang pabrikang iyon, ngunit sa mata ni Rosie, ito ay simpleng ari-arian na ibebenta. Naisip niyang, dahil napilitan niya si Gwen na pirmahan ang diborsyo dahil sa problema sa co-guarantee, wala nang makakapigil sa kanya ngayon. Sa loob ng ilang araw, lumibot si Rosie sa mga real estate offices sa paligid at sinabing gusto niyang ibenta ng mabilis ang ari-arian, na ilalagay niya ito sa fire sale. Habang tumatango ang mga real estate agents at tinatanggap ang listahan, marahil ay kinakalkula na ni Rosie kung saan niya gagamitin ang pera. Ang impormasyong iyon ay nakarating kay Christian kinabukasan ng umaga. Agad na kumilos si Christian. Hindi pa nga lumipas ang kalahating araw, nakipag-ugnayan na siya sa abogado at inihanda ang mga dokumento. Sa oras na tumuntong si Rosie sa ikalawang real estate office, nakumpleto na ang pre-sale agreement para sa pabrika sa pangalan ni Gwen. Sandaling ipinikit ni Gwen ang kanyang mga mata nang marinig niya ang balita. Ito ang pabrika ng kanyang ina. Ang lugar kung saan lumalabas ang kanyang ina tuwing madaling araw upang magtrabaho, ang pabrika na may amoy ng miso at toyo. Naging mainit ang isang bahagi ng kanyang dibdib sa katotohanan na naprotektahan niya ito. Sa oras na abala si Rosie sa paghahanap ng real estate office, nauna na siya. Samantala, si Julia ay hindi pa rin kumakalma hanggang gabi. Mahigpit niyang hinawakan si Daniel at nagtaas ng boses. Sabi mo, aayusin mo. Sabi mo,
Ipapatayo mo ang gusali ko dito. Ngayon, napapaalis pa ako. Yumuko si Daniel at hindi nagsalita. Alam niyang kahit ano ang sabihin niya, hindi niya mapapakalma ang galit ni Julia. Nang gabing iyon, tumawag si Rosie. Anak, hindi ba kayang ayusin ang problema sa may-ari ng gusali kung bibigyan mo lang siya ng pera? Bakit ka nagpapagulo ng ganyan? Mahigpit na hinawakan ni Daniel ang telepono. Hindi alam ng kanyang ina kung gaano komplikado ang sitwasyon. Hindi rin niya alam na ang may-ari ng gusali ay hindi isang taong kikilos sa ilang piraso ng personal na pera, at ang pagkakakilanlan ng may-ari ay hindi pa rin alam ng kahit sino. Sa oras na lumabas si Daniel sa office na pagod, tahimik na pinanood ni Gwen ang kanyang likod mula sa kotse ni Christian. Ang balikat ni Daniel, na naglalakad sa ilalim ng ilaw ng poste, ay nakayuko at mabagal ang kanyang paglalakad. Hindi inalis ni Gwen ang tingin sa kanyang likod. Sa loob ng 5 taon, sinundan niya ang balikat na iyon, at ngayon, mula sa malayo, malamig niya itong pinapanood. Nagsisimula pa lang. Malamig niyang sinabi. Dahan-dahan na tumango si Christian at sinagot ang kanyang sinabi. Ang susunod na target ay handa na. Tumingin si Gwen sa harapan. Puno ng ilaw ng lungsod ang bintana ng kotse. Sa ilalim ng mga ilaw na iyon, may mga bagay pa rin na hindi naguguho. Ngunit hindi na rin magtatagal iyon. Ang pagkuha ni Gwen ng apartment na iyon ay mungkahi ni Christian. Isang lumang apartment na may kumikislap na fluorescent light sa lumang pasilyo. Sinadya ni Gwen na magsuot ng luma na tsinelas at luma na cardigan at tumayo sa harap ng salamin. Sandaling nag-alinlangan siya. Noon, ordinaryo ang ganoong kasuotan, ngunit ngayon, ito ay acting. Kakaiba ang pakiramdam. Dahil ang kanyang dating sarili ay malayo na, parang ibang tao. Dumating si Julia pagkaraan ng 3 araw. Narinig ang tunog ng sapatos mula sa dulo ng pasilyo. Tok-tok-tok, matigas at matalim na tunog. Tumayo si Gwen sa harap ng pinto at naramdaman na papalapit ang tunog. Nang buksan niya ang pinto, nakatayo si Julia. Nakasuot ng branded na coat at leather handbag, at may maitim na pulang lipstick sa labi. Puno ng paghamak ang mga mata niya habang tinitingnan si Gwen mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang nagparamdam kay Daniel na gusto niyang malaman kung sino ang may-ari ng gusali? Hindi nagsalita si Gwen. Ha? Hindi ka makasagot? Wala kang sinasabing. Bakit ka biglang dumating nang walang paalam? Bahagyang binuksan ni Gwen ang pinto at tiningnan si Julia. Pinanatili niya ang kanyang ekspresyon. Mukhang miserable, nagulat, ngunit hindi tuluyang sumuko. Sinadya niyang sandaling ibaba ang tingin bago siya magsalita. Tuloy po kayo. Habang pumapasok si Julia, bahagya siyang sumimangot. Sinipat niya ang loob ng apartment at ngumiti ng mapangutya. Hindi sinundan ni Gwen ang tingin na iyon. Tiningnan lang niya si Julia. Ate, pinapaalis daw tayo ng may-ari ng gusali sa tindahan. Dahil sa iyo, di ba? Dahil sa kalokohan mo kaya nangyayari ito. Umalingaw-ngaw ang boses ni Julia sa maliit na silid. Dahan-dahan na nagtaas ng tingin si Gwen. Ano po ba ang ginawa ko? Huwag kang magpanggap. May ginawa ka kay Daniel, di ba? Hindi mo pa rin siya malimutan kahit hiwalay na kayo? Huwag kang umasa. Hindi sumagot si Gwen. Sandaling lumingalinga si Julia sa silid at huminto ang tingin niya sa isang larawan na nakapatong sa maliit na estante. Ito ang ina ni Gwen, si Sharon Cuneta. Isang litrato na nakangiti ng masigla. Tiningnan ni Julia ang larawan at ngumiti. Kawawa si Daniel na nakasama ang anak ng isang luging pamilya. Sa sandaling iyon, nanginginig ang kamay ni Gwen. Isang panginginig na nagsimula sa kanyang mga daliri. Umakyat ang galit hanggang sa kanyang lalamunan. Ang mga salitang lumalabas sa bibig na iyon ay para sa kanyang ina. Para sa kanyang namatay na ina, na hindi kailanman nagkaroon ng kaugnayan sa babaeng iyon. Ipinikit ni Gwen ang kanyang mga mata ng sandali. Naalala niya ang huling mensahe na ipinadala ni Christian. Kung magtitiis ka, mas malaki ang panalo. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay. Mahigpit na kinagat ang kanyang labi. Inakala ni Julia na nanalo na siya dahil sa katahimikan ni Gwen. Binuksan niya ang kanyang handbag at kinuha ang tumpok ng pera, at inihagis niya iyon sa mukha ni Gwen. Nagkalat ang mga perang papel at nahulog sa paanan ni Gwen. Maraming 10,000 piso, nakakalat sa sahig. Tumapak si Julia sa mga perang papel gamit ang kanyang branded na sapatos at sinabi, bibigyan kita nito, kaya lumayas ka sa harap ni Daniel. Sa lugar na ito, at sa bansang ito, tiningnan ni Gwen ang mga perang papel sa kanyang paanan, at muling tiningnan si Julia. Kawawang babae, ang taong nagpaalis sa kanya ay nagtatapon ng pera sa kanyang paanan. Hindi napansin ni Julia, na hindi man lang nanginginig ang mga mata ni Gwen. Mukha si Julia na naniniwala na nanalo siya. Ang kanyang kumpiyansa ay lalong nagpatigas kay Gwen. Mukhang masaya ako ulit na makita kang ganoon, ate. Manatili ka lang sa ganyang estado.
Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Julia at umalis. Umalingaw-ngaw muli ang tunog ng sapatos sa pasilyo at lumayo. Tumayo si Gwen sa harap ng pinto hanggang sa tuluyang mawala ang tunog. Isinara niya ang pinto at sandaling nakatayo sa lugar na iyon. Nagkalat ang mga perang papel sa sahig, at ang larawan ng kanyang ina sa estante ay nandoon pa rin. Dahan-dahan na umupo si Gwen sa harap nito. Ang mga salitang sinabi ni Julia ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tainga. Lugi na pamilya. Parang nakapatong ang mga salitang iyon sa larawan ng kanyang ina, at nanikip ang kanyang dibdib. Hindi kailanman dapat marinig ng kanyang ina ang ganoong salita. Iyon ang alam ni Gwen ng malinaw. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na bumukas ang pinto. Si Christian. Tahimik niyang pinulot ang mga perang papel sa sahig at inilagay sa kamay ni Gwen, at sinabing, ang mga salitang iyon, babalik kay Julia Barreto bilang lason. Hinawakan ni Gwen ang tumpok ng pera sa kanyang kamay, malamig at patag ang pakiramdam. May isa pa po akong ire-report. Kinuha ni Christian ang mga dokumento. Ito ay mga dokumento tungkol sa kung paano nakuha ng furniture store ni Julia ang eco-friendly certification. May indikasyon na pineke ang test results sa proseso ng certification. Kasama rin dito ang nilalaman na iba ang ginamit na material sa construction sa aktual na material na ginamit. Kaya, maaari na tayong mag-order ng business suspension. Mababang sinabi ni Gwen habang tinitingnan ang mga dokumento, walang galit sa kanyang boses. Isang malamig at tumpak na boses. Binuksan ni Christian ang kanyang laptop. At, nakaschedule na po ang launching event ng Golda's Original Recipes ni Rosie Gill. Gaganapin po ito pagkaraan ng 3 araw sa isang hotel sa Maynila. Ang brand name po ay Golda's Premium Miso. Nagtaas ng tingin si Gwen. Ipinagpatuloy ni Christian ang pagsasalita. In-analyze po namin ang ingredients at formulation ng mga produkto na idinidistribute bilang event samples. Ang formulation at composition ay halos kapareho ng recipe na pinatentahan ni Chairperson Sharon Cuneta. Mahigit 90% po ang pagtutugma. Natahimik ang silid. Hindi nagsalita si Gwen. Ito ang recipe na pinagsikapan ng kanyang ina sa buong buhay niya. Ang lasa na ginawa niya mismo, pinapanood ang mga jars tuwing madaling araw sa pabrika. Ngayon, ang recipe na iyon ay nasa ilalim ng pangalan ni Rosie Gill sa isang hotel event. Ang mga salitang sinabi ni Julia sa larawan ng kanyang ina, at ang pagnanakaw ni Rosie ng recipe ng kanyang ina at paglalagay ng kanyang sariling pangalan ay nagsama-sama sa loob ni Gwen. Tiningnan niya ang tumpok ng pera sa kanyang kamay. Gamitin natin ang pera na ito para magpadala ng malaking bulaklak sa event ni Rosie Gill bukas. Kalmado ang boses. Ngunit malinaw ang ibig sabihin nito. Hindi na siya nanginginig sa galit. Sa halip, parang nagiging isang bagay na malamig at matigas ang kanyang pagkatao. Ang pagmamataas ni Julia ay hindi nagpasiklab sa pagnanais ni Gwen na maghiganti. Sa halip ay ginawa itong isang bagay na mas matatag at walang damdamin. Tumayo si Gwen at tiningnan ang larawan ng kanyang ina. Ina, hintayin mo lang sandali. Pupunasan ko ang lahat ng dumi sa pangalan mo. Sa entrance ng event hall, nakasabit ang isang gold banner, Golda's Premium Miso, 100 taon ng tradisyonal na tikman. Huminto si Gwen pagkakita niya sa slogan na iyon. Nakasuot siya ng itim na salamin at nakasukbit ng malalim ang kanyang sombrero. Habang nakikisalamuha sa mga dumalo, nanatili ang kanyang tingin sa banner na iyon, 100 taon ng tradisyonal na tikman. Ito ang recipe na pinagsikapan ng kanyang ina sa loob ng ilang dekada. Pinapanood ang mga jars tuwing madaling araw sa pabrika. Ngayon, ang recipe na iyon ay nakasabit sa gintong letra sa ilalim ng pangalan ng ibang tao. Na parang walang nangyari, na parang sa kanya na ito mula pa sa simula. Huminga ng malalim si Gwen at pumasok. Puno na ng tao ang hotel ballroom. Ang mga kinatawan ng food distribution, mga mamamahayag, at mga lokal na kinatawan ng industriya ng pagkain ay umupo sa kanilang mga upuan, at sa entablado, nakahanay ang mga jars. Dahan-dahang sinisindihan ng ilaw ang mga ito. Ang lahat ng iyon ay kahawig ng eksena na nakita niya sa pabrika ng kanyang ina. Dahil sa pareho, mas masakit, dahil ibang tao ang nakatayo sa lugar na dapat ay para sa kanyang ina. Umupo si Gwen sa isang upuan na malinaw ang paningin sa entablado. Narinig niya ang tawanan ng mga tao sa tabi niya. Ang lahat ng naroroon ay hindi alam na ang nakikita nila ngayon ay kasinungalingan. Tanging si Gwen lamang ang nakakaalam. Umakyat si Rosie Gill sa entablado. Nakasuot ng puting hanbok at perlas na kuwintas, nakangiti ng masigla si Rosie sa harap ng kamera. Mahigpit ang hawak niya sa mikropono. Ang miso na ito ay ang aming recipe ng pamilya na ipinasapasa, na pinagsikapan ko mula nang ako'y ikasal hanggang ngayon, sa loob ng ilang dekada. Ito ay isang lasa na ginawa ng dedikasyon at panahon, gamit lamang ang purong Korean soybeans at asin, nang walang artipisyal na additives. Nagpapasalamat ako ng taos-puso sa lahat ng dumalo ngayon. Nagpalakpakan ang mga tao,
Tumango ang mga tao at kinuha ng mga mamamahayag ang kanilang mga kamera. Si Rosie sa entablado ay nasisiyahan sa reaksyon na iyon. Hindi pumalakpak si Gwen. Bawat salita na sinasabi ng taong iyon ay kasinungalingan. Hindi ito recipe ng pamilya, kundi recipe ng pamilya ng kanyang manugang. Hindi rin ito pinagsikapan sa loob ng ilang dekada, kundi ang pinagsikapan ng kanyang ina sa buong buhay niya na kinuha mula sa kung saan. Inilagay ni Gwen ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod at mahigpit na hinawakan, kumulo ang galit sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Hindi pa, sa isang gilid ng entablado, nakatayo si Daniel, kasama ang 3 o 4 na investors. Mahina ang boses niya ngunit puno ng tiwala sa sarili. Ang brand ng aking ina ay eksklusibong magsusupply ng pagkain sa mga residente ng Silvertown. Ito ay isang negosyo na mayroong parehong brand value at profit structure. Bihira ang ganitong kombinasyon. Tumango ang mga investors at kinuha ang kanilang mga business cards. Tinanggap ni Daniel ang mga business cards gamit ang 2 kamay. Nakatayo si Julia sa tabi ni Rosie. Tuwing magsasabi ng isang bagay si Rosie, sumisigaw siya ng paghanga. Wow, ma'am, ang galing niyo po talaga. Ang ganda ng event na inihanda niyo po, isang karangalan po na makasama ko po kayo. Pinanood ni Gwen ang eksena mula sa malayo. Ang kamay na nagtapon ng pera sa kanya sa Peking apartment ay hawak ngayon ang braso ni Rosie. Inalis ni Gwen ang kanyang tingin. Habang nasa gitna ang event, naghanap ng banyo si Gwen. Pagkaliko niya sa dulo ng pasilyo at pagtulak sa pinto, nakasalubong niya ang isang taong lumabas. Si Rosie. Sabay silang huminto. Sinipat ni Rosie si Gwen mula ulo hanggang paa. Sa una, hindi niya yata nakilala si Gwen dahil sa sombrero at salamin. Pagkatapos, isang pamilyar na ekspresyon ang sumagi sa kanyang mukha at nanigas ang tingin ni Rosie. Gwendolyn Zamora. Hindi inalis ni Gwen ang kanyang salamin. Bakit ka pa bumalik dito, ikaw na malas? Dahan-dahan na inalis ni Gwen ang kanyang salamin, at direktang tiningnan ang mga mata ni Rosie. Ma'am, krimen ang magnakaw ng pag-aari ng iba. Ang boses ay mababa at malinaw. Nanginginig ang mga mata ni Rosie, at ang panginginig na iyon ay direktang nakita ni Gwen. Gusto pa sanang magsalita ni Rosie, ngunit isinara niya ang kanyang bibig. Marahil ay may naramdaman si Rosie sa katahimikan na iyon. Isinuot muli ni Gwen ang kanyang salamin at tahimik na lumabas sa pasilyo. Pabalik sa ballroom, nakita niya si Daniel na abalang sumasagot sa telepono. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang magbigay ng direksyon sa mga staff ng event hall. Nagsimulang ilatag ang isang pulang runner sa entrance, at nagdagdag ng mga bulaklak sa mga mesa. Habang isinasara ni Daniel ang kanyang jacket at inaayos ang kanyang kurbata, pinanood niya ang entrance. Nakatanggap si Daniel ng tawag na darating ang may-ari ng Padilla Tower, ang Padilla Holdings CEO, na siyang pinakamalaking hadlang sa Silvertown project na kanyang isinusulong. Pinanood ni Gwen ang eksena at tahimik na lumabas ng ballroom. Sa isang gilid ng parking lot, naghihintay si Christian. Sa tabi niya ay isang hanger na may takip na damit at isang maliit na kahon. Ngayon na po ang oras para maupo kayo sa trono ng reyna. Tumayo si Gwen sa harap nito. Pagkaalis ng takip ng damit, lumabas ang isang deep navy dress, isang eleganteng at matalim na disenyo. Sa loob ng kahon ay mga hikaw at kuwintas. Naghanda si Gwen ng mag-isa sa harap ng salamin sa banyo. Isinuot niya ang dress, inilagay ang mga alahas, at sa huli, inayos ang kanyang buhok. Hindi na siya kakaiba sa kanyang sarili sa salamin. Ang pakiramdam ng pagiging kakaiba na naramdaman niya noong unang beses niyang isuot ang jacket ay wala na. Ito na siya. Ito ang gusto ng kanyang ina. Kinuha ni Gwen ang notebook ng kanyang ina mula sa kanyang dibdib. Sandaling niyakap niya ang maliit na notebook sa kanyang dibdib. Parang nararamdaman niya ang mga sulat sa loob, ang mga pangungusap na isinulat ng kamay ng kanyang ina. Nalaman kaya ng kanyang ina ang sandaling ito? Kaya ba niya ito inihanda ng maaga? Naramdaman ni Gwen na bahagyang lumuluha ang kanyang mga mata. Ngunit hindi niya pinayagang tumulo ang luha. Ina, pupunasan ko ang lahat ng dumi sa pangalan mo. Muling inilagay niya ang notebook. Huminga ng malalim at binuksan ang pinto. Nauna si Christian. Sinundan siya ni Gwen. Ang atmosphere sa loob ng ballroom ay bumaba, naghihintay sa CEO ng Padilla Holdings. Bahagyang kinabahan si Rosie sa tabi ni Daniel, at si Julia ay inaayos ang kanyang handbag sa kabilang panig ni Daniel. Lahat ng tatlo ay nakatingin sa entrance. Anong klaseng mahalagang tao ang may red carpet pa sa event hall na ito? Naghalo ang mga ekspresyon ng pagkasabik at pagkabalisa. Bumukas ang pinto. Nauna si Christian. At sinundan siya ni Gwen, nauna si Daniel na nakakilala. Agad na nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Nahulog ang tasa ng tsaa na hawak niya sa sahig at nabasag. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkabiyak ng porselana sa loob ng ballroom. Nabulol si Rosie. Gwen, bakit ka nandito? Sumigaw si Julia nang halos ay parang sigaw. Panloloko ito.
Saan ka nakakuha ng pera para bilhin ang gusaling ito? Hindi totoo yan. Malamig na humarap si Christian. Siya po si Chairperson Gwendolyn Zamora ng Padilla Holdings. Pakiusap, magpakita kayo ng respeto. Hindi natinag si Gwen. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa mesa ng honor at umupo. Inikot niya ang kanyang mga binti at tiningnan ang tatlong tao. Tahimik na pinanood ni Gwen ang pagbabago ng ekspresyon ng tatlong tao mula sa pagkabigla patungo sa takot. Maligayang pagdating, Mr. Ex-Husband at Mrs. Ex-Bianan. Ang mga salitang iyon ay tahimik na bumaba sa loob ng ballroom. Sa sandaling iyon, mula sa pasilyo sa labas ng ballroom, narinig ang mabibigat na yabag. Dalawang court officer ang pumasok. Isang tao ang nagtaas ng selyadong sobre at sinabi, "Ipinapatupad namin ang desisyon ng Temporary Restraining Order tungkol sa pagnanakaw ng recipe at paglabag sa patent. Agarang itigil ang lahat ng distribusyon ng mga produkto na kasalukuyang ipinapakita, at ang lahat ng kaugnay na promotional materials at samples." Agad na nagulantang ang loob ng ballroom. Lumingon ang mga mamamahayag sa kanilang mga kamera. Nagbulungan ang mga kinatawan at tumayo sa kanilang mga upuan. Ang mga kamera na dumalo upang i-cover ang event ni Rosie ay kinukuhanan na ngayon ang isang ganap na naiibang eksena. Sumigaw si Rosie. "Sino ang gumawa nito? Ano ito? Ano ang ninakaw ko? Ito ang aking recipe." Walang nakakuha ng sagot sa sigaw na iyon. Ipinagpatuloy ng mga court officer ang proseso, at ang mga staff ng event ay nalito at nagkagulo. Sinubukan ni Daniel na pigilan ang mga investors, ngunit umalis na sila. Lumayo si Julia mula kay Rosie. Ang kamay na humahawak sa kanyang braso kanina ay wala na. Lumapit si Daniel kay Gwen. Ang sleeve ng kanyang jacket ay gusot at nanginginig ang kanyang boses. "Gwen, ako to. Ano ba ito sa pagitan natin? Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Pero hindi ba sobra na ito? Pakiusap, mag-usap tayo kahit isang beses lang." Hindi lumingon si Gwen. "Bilang isang dating asawa, ito ang huling konsiderasyon ko. Pagkatapos ngayon, makipag-ugnayan na lang kayo sa legal team." Hinaharangan ni Daniel ang daan ni Gwen. "Ang Silvertown Project, tulungan mo ako kahit isang beses. Nakuha ko na ang lahat ng investors. Hindi mo ba iniisip ang pinsala sa kanila? Paano ang nanay ko?" Hindi huminto si Gwen. Nagpatuloy siya sa paglalakad at malamig na sinabi, "Ang pinsala sa investors ay hindi sana nangyari kung hindi ka nagnakaw mula sa simula." Lumabas si Gwen ng ballroom. Bukas ang likod na pinto ng marangyang sedan, tahimik na sumakay si Gwen sa kotse. Isinara ang pinto. Mula sa labas ng bintana, nakita niya ang ilaw ng ballroom. May mga taong tumatakbo palabas, naghahalo ang mga boses, mayroong tumatawag sa telepono. Tiningnan ni Gwen iyon at ipinikit at idinilat ang kanyang mga mata. Nagtapos ang simula ng paghihiganti. Bukas, magsisimula ang totoong laro. Padilla Tower, ika-50 palapag. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang pasilyo. Mula sa salamin, tanaw ang buong lungsod. Mula sa palapag na ito, lahat ng nasa ibaba ay mukhang maliit. Ang mga taong naglalakad, mga kotse, at mga gusali. Sa harap ng pinto ng penthouse conference room sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang tatlong tao, sina Daniel, Rosie, at Julia. Tatlong beses na isinara at binuksan ni Daniel ang jacket button niya. Paulit-ulit na pinulupot at inalis ni Julia ang strap ng handbag sa kanyang kamay, at si Rosie lang ang nagpakita ng mapagkunwaring ngiti. Anong klasing mahalagang tao ang hindi man lang nagpapakita ng mukha? Aba, wala namang anuman sa harap ng pera. Kung pagkakatiwalaan natin siya ng maayos, magiging maayos ang lahat. Medyo kahina-hinala lang na magkapareho ang pangalan ng Padilla Holdings at Padilla Tower, baka coincidence lang. Tumango si Daniel sa sinabi ni Rosie, ngunit nanigas ang kanyang ekspresyon. Mula nang dumating ang mga court officer sa event kahapon, hindi siya nakatulog ng buong gabi at nagsimulang mawalan ng kontak ang mga investors. Ang ilan ay personal na pumunta upang ipawalang bisa ang kontrata. Kung hindi niya maresolba ang problema sa pagbili ng gusali sa pagpupulong na ito, oras na lang ang naghihintay upang gumuho ang buong proyekto. Iginaya ng sekretarya ang tatlong tao sa conference room. Malawak ang conference room. Sa isang dulo ng mahabang mesa, may tatlong upuan, at sa head table, may isang bakanteng upuan. Umupo ang tatlong tao sa tabi ng bintana na tanaw ang buong lungsod at naghintay, 5 minuto, 10 minuto ang lumipas. Medyo late siya. Bulong ni Julia ng mahina. Inayos ni Rosie ang kanyang upuan at sinabing, "Malalaking tao naman talaga, ganoon. Kailangan nating maghintay." Hindi nagsalita si Daniel. Bahagyang nanginginig ang dalawang kamay na nakapatong sa mesa. Ang business proposal na ginawa niya sa loob ng 2 buwan ay nasa loob ng folder, ngunit kakaiba, hindi niya mahawakan ang folder na iyon.
Ang hindi mapakaling pakiramdam na hindi nawawala simula pa kaninang umaga ay hindi nawala sa loob ng conference room na ito. Narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Nauna si Christian. Pagkatapos, isang tao na nakasuot ng puting suit ang pumasok. Lumakad ang kanyang sapatos sa sahig ng conference room. Tok-tok, tahimik at matatag ang kanyang paglalakad, at hindi nanginginig ang kanyang tingin. Hindi pa nga lumipas ang 2 segundo, nakilala na ni Daniel ang mukha. Nahulog ang tasa ng tsaa na hawak niya sa sahig at nabasag ang porselana. Kumalat ang tsaa sa lahat ng dako, ngunit hindi man lang tiningnan ni Daniel iyon, nanigas siya na nakanganga. Ganito rin ang nangyari kay Rosie. Gwen? Ikaw, bakit ka nandito? Hindi niya maayos na masabi ang kanyang mga salita, at ang kanyang mga kamay ay humawak sa mesa, at sa pagkawala ng lakas sa kanyang mga binti, dahan-dahan siyang naupo. Hindi kailanman inisip ni Rosie na ang taong dapat niyang katakutan ng ganito ay ang kanyang manugang. Tumayo si Julia ng biglaan. Panloloko ito. Saan ka nakakuha ng pera para bilhin ang gusaling ito? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Humakbang pasulong si Christian at sinabi, siya po si Chairperson Gwendolyn Zamora ng Padilla Holdings. Pakiusap, magpakita kayo ng respeto. Malamig at maikli ang mga salita. Tiningnan ni Julia si Christian at pagkatapos ay muling tiningnan si Gwen. Ngunit hindi tiningnan ni Gwen ang dalawa. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa head table at umupo. Inikot niya ang kanyang mga binti at tiningnan ang 3 tao sa kabilang dulo ng mesa. Tahimik na pinanood ni Gwen ang pagbabago ng ekspresyon ng 3 tao mula sa pagkabigla patungo sa takot. Maligayang pagdating, Mr. Ex-Husband at Mrs. Ex-Bienan. Ang mga salitang iyon ay tahimik na bumaba sa loob ng conference room. Naging maputla si Daniel, nanginginig ang labi ni Rosie, at unang lumabas ang luha ni Julia. Isa-isang tiningnan ni Gwen ang mga mukha na iyon, wala ni isa man ang nagpatinag sa kanya. Nagsimulang maramdaman ni Gwen na nakaupo siya sa lugar na ito. Naalala niya ang araw na pumirma siya sa papeles ng diborsyo sa isang silid na mas maliit kaysa sa conference room na ito. Nanginginig ang kanyang kamay noon, ngunit ngayon, hindi na siya nanginginig. Kinuha ni Gwen ang isang folder at itinulak sa mesa, Julia Barreto. Reflexively, kinuha ni Julia ang folder. Ito ang confirmation of termination ng lease agreement. Simula ngayon, isasara ang iyong tindahan. Nanginginig ang kamay ni Julia. Ano ito? Ano ito? Tumaas ang kanyang boses. Mababasa mo, nakasulat ang lahat ng nilalaman. Inihagis ni Julia ang folder. Nagkalat ang mga papeles at nahulog sa sahig. Sandaling tiningnan ni Gwen iyon at pagkatapos ay inilipat ang tingin niya kay Daniel. Hindi makapagtaas ng ulo si Daniel. Nakapatong ang 2 kamay niya sa kanyang tuhod at nakapagsalikop ang kanyang mga daliri. Nakayuko ang kanyang balikat. Daniel, tawag ni Gwen. Dahan-dahan na nagtaas ng tingin si Daniel. Nagpadala kami ng opisyal na sulat sa mga investors ng Silvertown Project. Ang gusaling ito ay hindi ibebenta at walang agreement sa Padilla Holdings tungkol sa site. Kaya, ano na ang mangyayari sa akin? Hindi ko desisyon yan. Dahan-dahan na tumayo si Daniel, lumibot sa mesa at lumakad hanggang sa harap ni Gwen. Hindi tumayo si Gwen, at lumuhod si Daniel sa harap ni Gwen at hinawakan ang sapatos ni Gwen gamit ang 2 kamay. Gwen, nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat. Pero pakiusap, iligtas mo lang ang Silvertown Project. Alam mo ba kung gaano karaming pinsala sa mga tao? Mga kakilala ko ang mga investors na iyon. Ano ang kasalanan nila? Pakiusap. Dahan-dahan na inalis ni Gwen ang kanyang sapatos at sinabi, kung gusto mong iligtas ang proyekto, kailangan mo munang ibalik ang mga pondo ng korporasyon na iyong ninakaw. Anong sinasabi mo? Kinawayan ni Gwen si Christian. Naglagay si Christian ng makapal na sobre sa mesa. Ito po ang listahan ng mga halaga, petsa, at tatanggap ng pera na nailipat mula sa corporate account patungo sa personal account. Inayos po ito quarterly. Pakitingnan niyo po kung magkano ang kabuuang halaga. Tiningnan ni Daniel ang sobre ngunit hindi gumalaw ang kanyang kamay. Isinumbong na po namin ito sa piskalya. Natahimik ang conference room. Ang boses ni Julia, na kanina ay maingay, ay tumigil din. Sandaling hindi nagsalita si Daniel, pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang boses. Naging mababa at nagbabanta. Gwen, alam mo, di ba, kung magkamali ito, hindi rin malaya ang pamilya mo. May alam ako tungkol sa problema sa titulo ng pabrika ng nanay mo. Kung ako ang unang magre-report, ano ang mangyayari? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Gwen. Ang pabrika na iyon ay nasa pangalan ko na. At ang lahat ng detalye tungkol sa paggamit ng co-guarantee upang pilitin ako ay nasa mga dokumento. Isinumbong ko na rin ang mga dokumento na iyon. Nanginginig ang mga mata ni Daniel nang napagtanto niyang hindi umubra ang banta niya. Muli siyang nagsalita ng mahina at nagmakaawa, kaya, magkasundo na lang tayo, may gagawin ako para sa iyo.
Ano ang gusto mo? Pera? Shares? Sorry? Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Kalimutan na lang natin ito. Sandaling tiningnan ni Gwen si Daniel. Walang galit, walang awa, walang panghihinayang sa kanyang mga mata. Maaari niyang magkaroon ng ganoong walang laman na mga mata sa harap ng taong nakasama niya sa loob ng 5 taon. Naramdaman din yata iyon ni Daniel. Wala akong gusto, dahil nasa akin na ang lahat. Natahimik si Daniel. Ang banta, pagmamakaawa, at alok ay lahat ay nabigo. Ang lahat ng pagtatangka ay nabigo sa harap ni Gwen. Tiningnan niya si Gwen at ibinaba ang kanyang tingin. Sa unang pagkakataon, naging isang tao siya na nakayuko ng lubusan, tinitingnan lamang ang taas ng tuhod ni Gwen. Pagkatapos, sumigaw si Julia kay Rosie. Sabi mo, aayusin mo. Sabi mo, tapos na ang lahat. Ano ito? Ako rin, hindi ko alam. Paano ko malalaman ito? Tumayo si Rosie nang biglaan ngunit muling naupo. Kung gayon, sino ang mananagot? Paano kung isara ang tindahan ko? Sabi mo, tutulungan mo ako. Nagtaas ng boses ang dalawang tao, sa pagitan ng mesa. Sinubukan ni Julia na hawakan ang braso ni Rosie, at itinulak ni Rosie ang kamay niya. Nagturuan sila at nag-akusahan. Agad na nagulo ang conference room. Tumango si Gwen. 2 security personnel ang pumasok ng tahimik at mabilis. Hinawakan nila ang braso ni Daniel at iginaya patungo sa pinto. Sandali lang po. May sasabihin pa ako. Lumaban si Daniel, ngunit hindi tumigil ang mga tauhan. Ganoon din ang nangyari kay Julia at Rosie, hinila sila palabas, at sumigaw si Rosie ng kung ano kay Gwen, ngunit naputol ang tunog ng magsara ang pinto. Natahimik ang conference room. Sandaling nakatayo si Gwen sa lugar na iyon. Ang mga nagkalat na dokumento sa mesa, ang mga sirang porselana sa sahig, ang mga mantsa ng tsaa sa lanku, ang mga bakas na iniwan ng 3 tao na naroon kanina. Naglakad siya patungo sa bintana na tanaw ang buong lungsod. Ang sikat ng araw sa araw ay bumaba sa mga gusali, at sa ibaba, may mga taong naglalakad, na parang ordinaryong araw lang ngayon. Matagal na tinitigan ni Gwen ang tanawing iyon. 5 taon. 5 taon siyang nagtiis, 5 taon siyang nagtago, 5 taon siyang nagtiyaga. At ngayon ang araw na iyon. Inilagay ni Gwen ang kanyang kamay sa salamin ng bintana. Malamig at matigas ang pakiramdam. Ang isang notebook na ibinigay ng kanyang ina ang nagdala sa kanya rito. Ina, nakita mo? Nagsisimula pa lang. Walang tunog na salita. Gumalaw lamang ng bahagya ang kanyang labi, at naramdaman niya na bahagyang lumuluha ang kanyang mga mata. Tumayo si Christian sa tabi ni Gwen. Sandaling tiningnan ng dalawa ang parehong direksyon, at ang sikat ng araw ng lungsod ay tumama sa bintana. Napakagaling niyo po. Mababa at taos-puso ang boses ni Christian. Narinig ni Gwen ang mga salitang iyon at tahimik na ipinikit at idinilat ang kanyang mga mata. Hindi pa tapos. Alam ko po. Pero, sa ngayon lang po, dahan-dahan na tumango si Gwen. Dahan-dahan na inilagay ni Christian ang kanyang kamay sa balikat ni Gwen, at hindi inalis ni Gwen ang kamay na iyon. Ang lungsod sa labas ng bintana ay nalubog sa ilaw. Ang balita ay lumabas ng Lunes ng umaga. Daniel Padilla, CEO ng construction company, ay inaresto ng piskalya sa hinala ng embezzlement ng corporate funds. Ipinakita sa screen ang larawan ni Daniel na hawak ng mga investigador sa harap ng opisina ng piskalya. Gusot ang kanyang jacket, at nakayuko ang kanyang ulo. Ipinakita ng bawat istasyon ng TV ang parehong eksena. Kumalat ito ng mabilis sa mga morning news, online articles, at iba't ibang komunidad. Sumabog ang comment section. Daan-daan, libu-libong reaksyon ang lumabas, at nagkaroon ng malaking epekto sa mga investors. Agad na nawalan ng kontak ang mga taong nakikipagnegosyo kay Daniel, at ang mga empleyado ng construction company ay nag-alinlangan na pumasok sa trabaho kinabukasan. Nagsimulang umandar ang police van patungo sa detention center. Ipinatong ni Daniel ang kanyang noo sa bintana sa likod. Malamig ang salamin. Dumaan ang lungsod sa labas ng bintana. Naglalakad ang mga tao sa kanilang daan patungo sa trabaho. Walang tumitingin sa kanya. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mukha ni Gwen. Ang mga matang tumitingin sa kanya habang nakaupo at nakainom ng kape sa conference room. Walang galit, kundi walang laman lamang. Iyon ang mukha niya nang nabigo ang lahat ng banta, pagmamakaawa, at alok. Huli na nang napagtanto ni Daniel na alam na ng mga matang iyon ang lahat ng mangyayari. Sa harap ng furniture store ni Julia, may mga taong nagtitipon. Isang malaking poster ang nakadikit sa salamin ng tindahan, nakasulat ng malinaw at malalaking letra. Fraudulent furniture store operated by an adulteress. Nagtaas ng boses ang mga tao sa harap nito. May mga taong may hawak na placards.
Huminto ang mga naglalakad at pinanood ang sitwasyon, at marami ang gumagamit ng kanilang smartphone upang mag-record. Sa loob ng tindahan, nagkagulo ang mga empleyado, hindi alam kung ano ang gagawin. Patuloy na tumutunog ang telepono, at kahit sinagot, ito ay mga reklamo lamang. Nagkaroon din ng gulo sa online. Kumalat sa mga parenting communities at mom cafes ang katotohanan na nakuha ng furniture store ni Julia ang environmental certification ng peke, fake test results, at paggamit ng mapanganib na materyales. Nagsimulang magbahagi ng kanilang mga karanasan ang mga magulang na bumili ng furniture para sa kanilang mga anak, mga post tungkol sa hindi maipaliwanag na ubo, at ang amoy na nawala lamang pagkatapos ng ventilation. Mabilis na kumalat ang boycott at napuno ng mga nagrereklamo ang harap ng tindahan. Sa gitna ng lahat ng ito, lumabas ang ama ni Julia sa harap ng tindahan, isang lalaki na nasa edad na. Nang makita niya ang mga nagtitipon na tao at ang poster, dahan-dahan siyang lumuhod at naupo. Kasalanan ko ang maling pagpapalaki sa aking anak. Mahina ang boses. Sinubukan siyang tulungan ng mga tao sa paligid, ngunit matagal siyang hindi umalis sa lugar na iyon. Hindi nagtagal, tuluyang nalugi ang furniture company ni Julia. Mag-isa si Julia sa walang laman na tindahan. Umalis ang mga empleyado, inalis ang signboard, at si Julia lang ang nakatayo sa pagitan ng mga furniture na nakadisplay. Noon, may mga customer na lumalabas-masok, may mga empleyado na gumagalaw, at laging may ingay. Ngayon, lahat ng iyon ay nawala at si Julia na lang ang natira. Matagal siyang nakatayo nang walang ginagawa. Pagkatapos, biglang sinaktan niya ang gilid ng furniture gamit ang kanyang palad. Isang beses, dalawang beses, sinipa rin niya gamit ang kanyang paa, sumigaw siya. Sumigaw siya na hindi ito patas, bakit siya dapat maging ganito? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa walang laman na espasyo at pagkatapos ay nawala, walang nakikinig. Ang galit at sama ng loob ay umalingaw-ngaw at nawala sa loob ng espasyo. Ang araw na umalis si Rosie sa apartment ay sa katapusan ng buwan. Isang luma na moving truck ang nakatayo sa entrance ng apartment, isang truck na maraming gasgas. Tinulungan ni Rosie na ilipat ang mga gamit. Wala nang ibang tutulong. Nasa detention center ang kanyang anak, at nawalan na siya ng contact kay Julia. Sa huling sandali bago magsara ang pinto ng elevator, lumingon si Rosie. Nakita niya ang pasilyo ng apartment. Matagal na siyang nakatira doon. Nagsara ang pinto. Nang pumasok siya sa silong na apartment, matagal na nakaupo si Rosie. Madilim ang silid kahit araw. Naamoy niya ang amoy ng amag mula sa kung saan. Ang nakikita lamang niya sa ilalim ng bintana ay ang mga paa ng mga taong dumadaan sa kalsada. Tiningnan ni Rosie ang kusina. Patay ang apoy ng gas stove at walang tao sa harap nito. Biglang naalala niya. Ang pagkain na inihahanda ni Gwen tuwing umaga, miso soup, vegetable side dishes, at bagong lutong kanin. Ang manugang na naghahanda ng pagkain ng walang salita at ginagawa ang kanyang mga gawain, hindi pa kailanman siya nagpasalamat. Sa halip, pinuna niya at pinahirapan. Ngayon niya lang nalaman kung gaano kahalaga ang hapagkainang iyon. Kung bakit hindi niya pinahahalagahan iyon noon, mag-isa si Rosie na umupo at pinunasan ang kanyang luha, ngunit huli na ang luha na iyon. Sa panahong iyon, nagpasya si Gwen na ibenta ang pabrika ng kanyang ina, sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa isang social welfare foundation. Ang kondisyon ay ang pabrika at ang site ay gagawing pasilidad para sa pangangalaga ng matatanda. Sa araw ng pagpirma ng mga dokumento, matagal na hawak ni Gwen ang ballpen. Ito ang espasyo na pinagsikapan ng kanyang ina sa buong buhay niya. Hindi ito madaling desisyon, ngunit naisip niya na kung buhay ang kanyang ina, mas gugustuhin niya ito. Dahil laging gusto ng kanyang ina na tumulong sa mga nangangailangan. Pumirma si Gwen. Sa sandaling iyon, kakaiba, gumaan ang kanyang loob. Ilang araw pagkatapos, nagdala si Christian ng isang artikulo. Sharon Cuneta's reputation restored, officially recognized as the creator of the patented recipe. May litrato ng kanyang ina sa artikulo. Isang litrato na nakangiti ng masigla sa harap ng pabrika. Matagal na hawak ni Gwen ang artikulo at tinitigan. Tahimik na ngumiti si Christian habang pinapanood siya mula sa tapat. Sa panahong iyon, pinuntahan ni Julia si Gwen. Naglalakad si Gwen sa office ng maaga sa umaga. Sa kanto ng eskinita sa harap, may nakatayo. Si Julia. Ang taong noon ay nakasuot ng branded na coat ay nakasuot na ngayon ng simpleng damit. Nang lumapit si Gwen, lumuhod si Julia. Sa asphalt road. Ate Gwen, nagkamali ako. Pakiusap. Hindi huminto si Gwen. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nilampasan si Julia. Hindi man lang siya lumingon. Hindi ang buhay ko ang sinira niyo, kundi ang inyong konsensya. Hindi niya iyon sinabi ng malakas, naisip lang niya. At naglakad siya. Hindi nanginginig ang kanyang mga yabag. Sa likod, marahil ay lumuhod si Julia, ngunit hindi lumingon si Gwen. Wala siyang dahilan para lumingon.
Ang construction company ni Daniel ay binili ng ibang kumpanya. Nandoon pa rin ang site ng Silvertown, ngunit nagbago ang may-ari ng proyekto. Ang bagong kumpanya ay nakipagtulungan sa isang organisasyon para sa kapakanan ng matatanda at muling idinisenyo ang proyekto mula sa simula. Ito ay isang tunay na lugar para sa matatanda, na may mga pasilidad medikal, mga pahingahan, at mga espasyo para sa komunidad. Ito ang gusaling dapat na naroon sa simula pa lang. Dahan-dahan na ring sumisikat ang araw sa buhay ni Gwen. Nawala ang mabibigat na pasanin, nagbago ang kanyang paggising sa umaga. Mukhang maliwanag lamang ang labas ng bintana. Masarap ang isang tasa ng kape, at ang maliliit na bagay ay bago sa umaga. Isang gabi, magkasama sina Gwen at Christian sa harap ng larawan ng kanyang ina, sa isang sulok ng office, kung saan laging inilalagay ni Gwen. Isang litrato ni Sharon Cuneta na nakangiti ng masigla. Matagal na hindi nagsalita ang dalawa. Nauna si Christian na nagsalita, tapos na po ang lahat. Tiningnan ni Gwen ang larawan, nakangiti lang ang kanyang ina sa larawan. Tulad ng dati, dahan-dahan na tumango si Gwen. Opo, tapos na po, ina. Mula noon, nagbago ang umaga ni Gwen. Sumisikat ang araw sa pagitan ng mga kurtina, at nagigising siya bago pa tumunog ang alarm. Noon, mabigat ang umaga. Mula sa paggising pa lang, ang unang iniisip niya ay kailangan niyang magtiyaga ngayon, ngunit ngayon, iba na. Nagsisimula ang kanyang araw sa pagtitimpla ng isang tasa ng kape at pag-upo sa bintana, tinitingnan ang kalsada, at nagustuhan niya ang oras na iyon. Ang tanawin ng mga taong naglalakad, ang hangin na nagpapagalaw sa mga sanga ng puno, at ang mundo na tahimik na dumadaloy. Ang katotohanan na siya rin ay natural na kasama sa daloy na iyon, isang araw, bigla niyang naramdaman ang pasasalamat. Ang Sharon's Traditional Delicacies ay opisyal na inilabas noong taglagas ng taong iyon. Ito ay isang food brand na ginawa batay sa recipe ng kanyang ina, na ang pangunahing produkto ay mga traditional sauces tulad ng toyo, miso, at gochujang. Sa una, nagsimula ito ng maliit. Hindi malaki ang distribution network at hindi rin gaanong na-promote, ngunit sa isang sandali, nagsimulang kumalat ang word of mouth. Kumalat ang balita na iba ang lasa, at mataas din ang repeat order rate. Isang umaga, ipinakita ni Christian ang printout ng order status report at kumislap ang kanyang mga mata. Matagal na hindi nagsalita si Gwen habang tinitingnan ang mga numero na iyon. Dahil pakiramdam niya, hindi lamang ito isang simpleng sales performance, kundi tugon ng mundo sa lasa na pinagsikapan ng kanyang ina sa buong buhay niya. Isang weekend sa Taglagas, naglakbay sina Gwen at Christian. Ito ang lugar kung saan nag-aral si Christian sa abroad. Ang mga lumang gusali ay nakahanay sa bawat eskinita, at may mga maliliit na cafe at bookstores. Habang naglalakad si Christian sa eskinita, paminsan-minsan ay humihinto siya at nagsasalita. Doon sa cafe na iyon, buong magdamag siyang nag-ayos ng mga dokumento, at sa bench sa dulo ng eskinita, doon niya unang nakausap si chairperson. Narinig ni Gwen ang mga salitang iyon at inisip ang hitsura ni Christian noong panahong iyon, na mag-isang nagtiyaga sa isang hindi pamilyar na lungsod. Isang taong tahimik na nanatili sa kanyang lugar. Kung wala si Christian, hindi talaga ako makakabangon. Huminto si Gwen at sinabi. Hindi sumagot si Christian. Sandaling tumingin sa harapan at dahan-dahang nagsalita. Ako po ay isang puno lamang na itinanim ni chairperson. Ikaw po ang nagtagumpay sa lahat ng mag-isa sa tabi ng punong iyon. Mababa at tahimik ang boses. Naramdaman ni Gwen na ang mga salitang iyon ay matagal na mananatili sa isang bahagi ng kanyang dibdib. Nang papalubog ang araw, magkasama silang umupo sa burol ng nayon. Kinuha ni Gwen ang isang maliit na notebook mula sa kanyang dibdib. Ito ang recipe notebook na ginagamit ng kanyang ina. Puno ito ng masikip na sulat, mga memo, mga arrow, at maliliit na larawan sa pagitan. Dahan-dahan na binuksan ng dalawa ang mga pahina. At kung ngumiti si Christian habang binabasa ang mga memo, ngumiti rin si Gwen. Sa huling pahina ng notebook, mayroong isang pangungusap na isinulat ni Gwen. Ngayon, ako ang may-ari ng aking buhay. Dahan-dahan na hinawakan ni Gwen ang pangungusap na iyon gamit ang kanyang daliri. Sa panahong iyon, paminsan-minsan ay nakakarinig sila ng balita tungkol kina Rosie at Daniel. Nakatira si Rosie sa silong na apartment at nangangalap ng mga basura, at nagsimula na raw magtrabaho si Daniel sa construction site. Nang marinig ni Gwen ang balitang iyon, hindi siya nagalit, hindi rin ito galit o paghihiganti. Para itong pakiramdam na nakikinig siya sa mga kuwento ng hindi kilalang tao mula sa malayo. Hindi niya alam kung kailan, ngunit ang lugar na sinasakop nila sa mundo ni Gwen ay wala na. Hindi niya alam kung ito ay pagpapatawad o hindi, ngunit malinaw na hindi na siya natitinag dahil sa kanila. Ang araw na inabot ni Christian ang singsing ay noong simula ng taglamig. Biglang huminto si Christian at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Medyo nanginginig ang kanyang kamay. Nang buksan ang takip, may isang simpleng disenyo ng singsing sa loob, at mas nagustuhan niya ito dahil hindi ito magarbo. Umiyak si Gwen.
Kasiyahan ito, at ginhawa, at ang lahat ng damdamin tungkol sa mga nakaraang araw ay nagsama-sama. Maingat na inilagay ni Christian ang singsing sa daliri ni Gwen. Ang kasal ay ginanap sa rooftop garden ng office, isang simpleng pagtitipon ng mga malalapit na tao lamang. Ang mga halaman ay nakahanay sa rooftop, may maliliit na ilaw na nakasindi, at may simpleng handaan. Kumalat ang tawa ni Gwen sa langit sa ibabaw ng rooftop. Humangin, at bahagyang niyakap ni Christian ang balikat ni Gwen. Ang sandaling iyon ay matagal na mananatili sa kanilang alaala. Ang inibinhi ay anihin, ang itinanim ay lumalaki. May mga pagkakataon sa buhay na pakiramdam natin ay mali ang kasabihang ito. May mga pagkakataon na ang masamang tao ay nagtatagumpay, at ang taong nagsikap ng husto ay gumuho. Ngunit sa huli, hinahanap ng mundo ang balanse. Dahan-dahan lang itong gumagalaw, na halos hindi natin nakikita. Dahan-dahan na lumayo ang mga likod ni Gwen at Christian. Habang naglalakad ang dalawa ng magkatabi sa eskinita, nagsimulang umilaw ang mga ilaw ng lungsod isa-isa. Mga ilaw na kumikinang na parang hiyas. Sa ilalim ng mga ilaw na iyon, unti-unting lumiliit ang dalawang tao hanggang sa tahimik silang nawala sa dulo ng eskinita. Ina, masaya na po talaga ako. Kayo po, ano po ang masasabi niyo sa kuwento ngayon? Si Gwen ay iniwan ng kanyang asawa, tinapak-tapakan ng kanyang biyenan, at nawalan ng ina, ngunit hindi siya kailanman sumuko. Nagtiis siya ng sama ng loob, nag-isang nagtiyaga, at sa huli, bumangon sa sarili niyang lakas. Habang inihahanda ko ang kuwentong ito, isang bagay ang laging nasa isip ko. Na ang tunay na paraan upang manalo ay ang pagpapakinang ng sariling buhay, kaysa sa paghihiganti sa mga taong umabuso sa atin. Nasa bilangguan si Daniel, at lumuhod si Julia sa kalsada. Nangyari iyon hindi dahil gusto ni Gwen, kundi dahil ganoon ang kanilang pamumuhay. Anihin ang inibinhi. Mayroon ba sa inyo na nagtitiis ng hindi patas na sitwasyon ngayon? May mga sandali ba na pakiramdam nyo ay sobra na ang ginagawa nyo? Umaasa ako na ang kuwentong ito ay nagbigay ng kaunting ginhawa at kasiyahan sa mga taong ito. Kung nagustuhan nyo ang kwento ngayon, mag-subscribe at i-turn on ang notification para sa susunod na episode. At pakiusap, ibahagi ang inyong damdamin at iniisip tungkol sa kuwento ngayon sa comment section.